Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Title, Palasyo, itinuturing na chismis ang Cabral Files ni Congressman Leveste. Okay. Itinuturing umano ng Malacanang na chismis ang mga dokumentong inilabas ni Leandro Leveste kaugnay ng 2025 budget ng Department of Public Works and Highways na ayon sa mambabatas ay nakuha niya mula sa yumaong dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi sasagutin ng palasyo ang nilalaman ng mga dokumento hanggat hindi ito pinatutunayan at ina-authenticate mismo ng DPWH. Ito ang exact statement ni Auntie Claire. The palace will only respond to the documents authenticated by DPWH. Other than this, they will all be considered as hearsay or chismes which have no probative value. Okay, galing sumagot si Auntie Claire, no? Believe ako sa kanya bilang taga-depensa ng palasyo. Kayang-kaya niyang sanggain ang mga birada. Tama naman siya. From a legal standpoint, para bang kay Gutesa noon? Hindi. Si Saldico, yung kanyang pahayag sa video testimony niya, it has no probative value dahil hindi sworn statement. Hindi niya pinanumpaan. Ayan. So, ito naman kay Congressman Leveste, dahil on his side lang, sinasabi niya na binigyan siya ng authority ni Sec. Vince Dizon na magkuha ng files kay Secretary Cabral. Ayun, nakakuha siya. So, yes, hindi yan magagamit kung gagamitin yan ebidensya, pwedeng i-question. At ito ngayon, ang DPWH formal nang nag-turn over ng laptop at saka Cabral files sa ombudsman. So siguro, pwede rin i-compare kung gusto ng transparency ng ombudsman, i-compare yung listahan nila at listahan ni Congressman Leveste. Kung parehas, ayun, authenticated na. Kasi formal ang turnover eh. Ang ombudsman nagsubpuena. Sinubpuena niya ang DPWH na isubmit lahat ng files ni Yusek Cabral for 10 years. Sinama na nila ang Duterte administration para pag-aralan. So huwag kayong magtaka mga kaibigan kung mamaya may ilalabas na ombudsman na masamang balita tungkol sa Duterte administration na kukunin nila sa Cabral files. Kasi ang target talagang sirain ng Duterte. Kaya lang, sana maging patas naman ang ombudsman. Ako, I still give the benefit of the doubt of our ombudsman. May nabasa nga akong post ni Secretary June Vic Remulla na nung nakarang taon, grabing pinagdaan ng sakit ni Boying Remulla at nangako daw siya na kung mabubuhay pa siya, malalagpasan niya yung krisis na yun, is gagawa siya ng tama. Baka naman ito, gagawin niya na ng tama, yung Cabral files. So, wala namang problema na aasa pa tayo. Ako lang ito. Umaasa pa ko kay Ombudsman Boying Remulla. So, dyan natin ngayon maiko-compare. Lang, sa yan? Court of Law. Yung probative value na sinasabi ni Auntie Claire. But there's another court which is more important. Ano yun? Court of Public Opinion. Ano ngayon?
Paniniwalaan ba ng taong bayan yung mga inilalabas ni Congressman Libeste? Plus, marami na rin may kopya. Si Katunying nga eh. Ang galing ni Katunying, in-interview niya si Congressman Libeste. Doon ba sa Cabral Files, sabi ni Katunying, kasama ba ang nanay mo, si Senator Ligarda? Very honest naman itong si Libeste. Yes, kasama ang nanay ko. Meron siyang, pinakamaliit siya among the senators, 1 billion lang. Kasi yung mga kapwa niya, senador, talagang grabe. Ang dami. Pinakamalaki si Senator Angara bago siya nag-DepEd Secretary. Yun. Ninamin niya. Mamaya sabi ni Katunying, mautak eh. Ako, may listahan din ako. Sabi niya. Ikinompare ko. Tama nga, nandito nga si Senator Ligarda. Nag-leak. Kaya, sige lang. Sabihin ni Auntie Claire na, Hersi yan, hindi namin sasagutin. Yes! Huwag kayong sumagot. At bahala kayo sa paghusga ng taong bayan. Huwag kayong mataranta pag lalong bubulusok ang image ng Marcos administration, lalong lalagapak ang ratings ng Pangulo. Lalo na kung sa publiko na sino-sino yung mga nagsingit nga taga Malacanang. Ako, wala pa akong namomonitor eh. Doon ako interesado yung 284 billion other proponents, except sa mga lawmakers, senador man o kongresista, ang laki yung isiningit ng mga taga Malacanang, yung mga cabinet secretaries and their undersecretaries. Ang dami. So, grabing pasabog ito. I don't know kung paano nila mapaniwala ang taong bayan na maganda pa rin ang ginagawa ng administrasyong ito. Ito, personal opinion ko ito. Lalong lalagapak ang gobyernong ito. Kaya tama si ex-senator Franklin Drilon na lame duck president na itong presidente nating kasalukuyan dahil sa mga pangyayaring ito. Salamat sa mga pagsubaybay nyo mga kaibigan sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ihatag nga yero. Mauna gid ni ang balay sa natagaan na mo yero. Una na gid ni ang itsura sa ilang balay sa gawas nga bahin. O karon ate mo sulod ko si mong balay. O mauna gid ni ang itsura nga tunnel bag lang ang ilang atop. Mga buslot o mga ang ilang yero. Mga dako na gid kay og buslot. Kuan giling ka te pilan ni day tuig ate pila na nakatuig imong balay 4 years upat na katuig upat na katuig so mo nga inani na nga ang iyang itsura oo sa upat katuig wala pa gid mo sukad nga nakapuli og atop wala ba kay nga naman ate sukad nga upat na katuig wala pa mo nakapaltugero manggod tungod sa kalisod akong bana sa naoperahan na nakabalik mi sa zero. nakabalik mo sa zero so ikaw lang pirmi ang gapaning kamot O makatrabaho na akong bana pero dili gid kaayo kay opera naman siya sa 2022. So ikaw ra gapangita. Mm. So lisod gid kaayo tiba. Lisod So makahilak gyud ta sa kalisod nato ba nga karon bag-o pa matagi mo og yero sa inyong paganto sa ulan.
lagi kay dili kay ko pagkakuan pa refresh ang balay kay na ako eskwela ang upat ka buok tulo akong high school. Tapos na pa ko'y anak nga kuan ay kapansanan kada adlaw minimum gyud niya 50 pa eskwela sa tikalaan. Mm. Dili siya